true story. Nakahabang sa dilim. Ako, si Lara. Isang tahimik na estudyante sa isang maliit na bayan. Mula pagkabata, mas gusto kong mapag-isa. Sanay na ako sa mga sulok ng silid-aralan, nagbabasa ng libro o nag-aaral ng mag-isa. Hindi ko naisip na magiging ganito ang buhay ko. Ngunit hindi ko rin ito ikinalulungkot. Madalas man akong mag-isa, ito ang nagbigay sa akin ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto ko. May ilan akong kaibigan, ngunit sina Bea at Jake lang ang malapit sa akin. Si Bea ay masayahin at palaging puno ng enerhiya. Sa kabila ng aking pagiging tahimik, siya ang nagbibigay liwanag sa mga araw ko. Si Jake naman ay palaging nariyan, handang makinig at sumuporta sa amin. Kailan may hindi nila nagawang magalit sa akin, kahit na hindi ako madalas nakikihalubilo sa iba. Kaya naman napakahalaga nila sa akin, dahil sa kanila ko naramdaman ang tunay na pagkakaibigan. Ngunit kamakailan, may nangyaring kakaiba. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa paaralan, napansin kong may isang lalaki na nakatayo sa madilim na sulok ng kalsada. Noong una, inisip ko na baka guni-guni ko lamang iyon. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalo akong natatakot. Tila lagi siyang nariyan, nakatingin sa akin sa bawat pagkakataon. Noong minsan nga'y, habang naglalakad kami ni Bea at Jake, nagkukwentuhan tungkol sa mga paborito naming palabas. Ngunit sa likod ng isip ko, lagi kong naaalala ang estrangherong iyon. Alam kong hindi nila ito ramdam, pero sa tuwing may makikita akong anino, nagtataasan ng aking mga balahibo. Nag-uusap naman kami tungkol sa mga pangyayari sa aming buhay. Ngunit hindi ko maamin sa kanila na ako ay natatakot sa isang tao o elemento. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa aking silid, biglang nawalan ng kuryente. Nagulat ako at nagdesisyon na lumabas para makibalita sa mga kapitbahay. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko na may sumusunod sa akin, kaya't nagmamadali akong umuwi. Pagbalik ko sa aking kwarto, may natanggap akong mensahe mula sa hindi kilalang numero. I can see you. Agad akong nagpanik. Sino siya? At ano ang pakay niya sa akin? Nang dahil sa takot, ay nagsimula akong mag-imbestiga at sa kasamaang palad ay may nakalap akong masamang balita. Marami na ang nababahala tungkol sa mga nawawalang babae sa bayan. Napaisip ako, posible kayang may kinalaman ang estrangherong gumugulo sa akin sa mga babaeng nawala? Isang araw, pagkatapos ng aming klase, ay may nakita akong papel na nakadikit sa locker ko. I know your secrets. Sa puntong iyon, at dahil na rin sa labis na takot na baka kung ano ang mangyari sa akin, ay nagpasya akong sabihin kina Bea at Jake ang bumabagabag sa akin. Nang malaman nila ang pinagdadaanan ko, ay agad silang nagplano na mag-sleepover kami. Umaasang makakatulong ito para mapagaan ang loob ko. Habang nagkukwentuhan kami, napag-usapan namin ang tungkol sa mga nawawalang babae sa aming bayan. What if pumunta tayo sa abandonadong bahay kung saan huling nakita ang pinakabagong biktima? Mungkahi ni Bea na tila naghahanap rin ng kasagutan. Nakaramdam ako ng takot,
Pero alam kong kailangan kong makisama at para na rin makumpirma kung may kinalaman ba ang estrangherong bumabagabag sa akin sa mga nawawalang babae. Natuloy nga ang plano ni Bea. At pagdating namin sa bahay, sumimoy ang malamig na hangin. Habang kami ay nag-iimbestiga at naghahanap ng ebidensya, isang anino ang biglang lumitaw. Agad kaming tumakbo, ngunit bago pa man kami tuluyang makalabas ay nakita namin siya. At kumpirmadong ito nga ang estranghero. Takot na takot ako at nanginginig ang aking buong katawan. At tila may mga mata na nagmamasid sa aming bawat galaw. Tila nilayasan ako ng aking kaluluwa ng mga oras na iyon. Lumipas pa ang mga araw at lalong lumala ang pagkatakot ko sa estranghero. Lagi akong nakakatanggap ng mga mensahe sa isang di kilalang numero. Ang laman ng mensahe ay mga impormasyon tungkol sa akin, mga sikreto ko, mga litrato tuwing ako'y kumakain sa paaralan, o di kaya tuwing ako'y nagbabasa ng libro sa library. Nang dahil sa sobrang takot, pinili kong i-block ang numerong iyon. Isang gabi, malakas ang ulan at tila may bagyo. Habang nagre-review ako sa aking kwarto, ay muling nawalan ng kuryente. Dahil tinamaan daw ng kidlat ang isang poste ng kuryente. Binuksan ko ang flashlight ng aking cellphone upang maghanap ng kandila, ngunit ako'y nabigo. Sa kabila ng malakas na ulan at madilim na daan, ay nagpasya akong bumili sa isang di kalayuang tindahan na alam kong bukas pa sa mga oras na ito. Hindi ko maaaring ubusin ang baterya ng aking cellphone dahil kailangan ko rin ito sa aking pagre-review. Kaya naman, kailangan ko talagang bumili ng kandila. Di alintana ang sakit na dulot ng ulan at ang panganib na alam kong naghihintay sa akin anumang oras. Habang ako'y naglalakad sa gitna ng maulan at madilim na gabi, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Maya-maya pa ay naramdaman kong naglalakad na ito sa likod ko. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nadarama ko sa mga oras na iyon, kaya kahit paglingon ay hindi ko magawa. Nagising na lamang akong masakit ang ulo at katawan. Nang bumalik ang aking wisyo, ay napagtanto kong nandito ako sa abandonadong bahay na pinuntahan namin ni Bea at Jake. Madilim ang paligid at napakadungis na mga pader. Nanlaki ang mga mata ko nang makita na puno ng larawan ng mga nawawalang babae ang isang bahagi ng bahay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko ang sarili kong larawan. Ilan sa mga larawan ay ang aking graduation picture noong magtapos ako ng high school. Mayroong habang nasa coffee shop kami ni Bea. Mayroon ding stolen shot habang ako'y naglalakad pa uwi. At marami pang iba na nakakapangilabot. Habang patuloy na tumitingin sa mga litrato, ay may nagsalita mula sa aking likuran. Kamusta, Lara? Ang gaganda, no? Pero huwag kang mag-alala. Ikaw ang pinakapaborito ko. Agad akong lumingon at di makapaniwala sa aking nakita. Si Jake. Subscribe.